Ilang araw nang wala si Jackson, kung kaya't sa gabi ay mag-isa lang siya sa kanyang silid. Natutokso na siyang tawagan ito, ngunit nag-aalalang makakaabala siya sa asawa. Kahit na sa mismong workshop place niya, ay hindi niya mapigilan ang sarili na isipin ito. Madalas siyang napapansin ni Zenny na tahimik lang siya at halos walang ganang kumain. "Celine, okay ka lang ba?" Di nito nakatiis na magtanong. "Ha?" Bigla siyang natauhan. "Kanina ka pa walang imik dyan. Napapansin ko rin na hindi ka kumakain ng maayos. May problema ba?" Baka sa mata nito ang pag-aalala. Hindi siya nakasagot. "Natuduwal ka ba tuwing umaga? May mga gusto ka bang kainin?" Desperada na ito. "Sabihin mo sa akin, Celine, dahil baka kung anong gawin sa akin ni Jackson." "Namimiss ko lang siya." Malungkot niyang sabi. Iyon naman pala. Napahawak ito sa noo. Mabilis nitong kinuha ang mobile phone sa loob ng bag. "Anong ginagawa mo?" "Ano pa bang ginagawa sa ganitong bagay?" Narinig niyang tumunog ng hawak nitong mobile phone. "Hey." Maya-maya ay sabi nito. Tumayo na siya upang magtungo sa banyo. "Sandali lang, Celine." Hinawakan siya nito ng mahigpit at inilagay ang mobile phone sa tenga niya. "Bakit?" "Kausapin mo yan. Pupunta lang ako sa banyo." Sabi nito. "Hello, my wife?" Narinig niyang sabi ng nasa kabilang linya. Ang boses nitong tila nagpasigla ng kanyang sistema. "Sweetie?" Nakagat niya ang mga labi sa pagsambit ng endearment niya sa asawa. "Someone told me that you missed me." Sabi nito at kahit hindi niya nakikita ay alam niyang nakangiti ito. "So bad." Sabi niya. "Oh, I want to kiss you so bad too." Napangiti siya. "Don't worry, ilang araw na lang at uuwi na ako. May kaunti lang akong inaayos." Dagdag pa nito. "It's okay. Hindi lang ako sanay na walang katabi matulog sa gabi." Biglang nag-init ang mukha niya dahil sa sinabi niya. "Why, nilalamig ka ba sa gabi?" Tanong nito. Oo, pero nilalamig ako kasi wala ka." Napahawak siya sa bibig na para bang nahihiya matapos sabihin iyon. "My wife seems really need me." "Oh, don't misunderstand, sweetie. I can wait for you to come home with loving arms." Naisip niyang baka maabala pa ito sa mga business meetings nito. "Mrs. Anderson, I'll be home soon and I'll serve you with all my heart." Halos lumundag ang puso niya. "No need to rush, sweetie. But my heart tells me that I need to." Mabilis nitong tugon. Saktong pagkabalik ni Zenny ay naibaba na niyang tawag mula sa kanyang asawa at kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman matapos makausap ito. Hindi siya nagpapabaya sa acting workshop na yun, pero tila hindi kumpleto ang araw niya kapag wala sa tabi si Jackson. Aminado siyang ito na ang bumubuo ng kanyang buhay ngayon at gusto niyang iparamdam ito sa kabiyak. Nagpaalam na siya sa mga kasamahan bago lumabas ng silid. Naglakad-lakad siya nang hindi mapansin ang kanyang manager. Marahil ay may binili ito o may pinuntahan lang kaya wala nang siya lumabas matapos ang acting workshop sa araw na yun. Napagpasyahan niyang pumunta na ng parking area at doon na lang hintayin ito. Iilan-ilang tao rin ang nakakasalubong niya doon. Sumandal siya sa sakyan at kinuha ang mobile phone sa bag upang tawagan ito, ngunit bago pa magawa ay may kung anong tumakip sa kanyang bibig at tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Ang ganda ng sang to. Naririnig niya ngunit hindi niya maimulat ang mga mata. "Ano ka ba? Malaking bayad dyan kaya bawal galawin yan."
Sabi pa ng isa. Bakit? Malalaman ba nila? Ang utos ay utos at hindi tayo dapat sumira sa usapan. Marami ka naman pwedeng tikman kapag nabayaran na tayo. Sagot ng isa nitong kausap. Okay, sabi mo eh. Umiiling-iling na sabi ng lalaki. Sayang naman. Excuse me, Direk. Si Celine po ba lumabas na? Tanong ni Zenny. Yes, Miss Zenny. Hindi ba kayo nagkita kanina? Sagot nito. Okay po, Direk, salamat. Nagmamadali siyang lumabas at halos takbuhin ang parking area. Hindi niya rin makita ang mga bodyguards na araw-araw nagbabantay at nakasunod kay Celine. Siya naman ay may kinausap na importanteng tao tungkol sa isang proyektong nais i-offer kay Celine. Pagbalik niya ay wala na ito. Lumingali nga siya sa paligid at may napansing nakausling paa sa bandang tagong bahagi ng gusali. 5 lalaki na bulagta sa sahig ang nakita niya. Sa gulat niya bigla siyang napaatras at napasandal sa pader. Nagmamadali siyang idayal ang numero ni Jackson, ngunit hindi ito sinasagot. Jackson, answer the call. Sabi niya sa sarili. Nakakailang tawag na siya nang mapagpa siyang idayal ang numero ng assistant nito kahit palabag sa kanyang kalooban. Zenny? Sagot ni Leonard na parang di makapaniwala na tumawag siya. Leonard, hindi kasi sinasagot ni Jackson ang tawag ko. I really need to talk to him. Nasa meeting pa siya eh. Si Lynn is missing. Ang mga bodyguards na nakabulagta lahat dito sa parking area at hindi ko alam ang gagawin ko para mahanap ang asawa niya. Okay. Please stay calm. Kakausapin ko na agad si Jackson. Pilit pinakakalma siya nito. By the way, are you okay? Nahimigan niyang pag-aalala nito. Bigla yatang nabuhusan ng yelo at hindi agad nakasagot. Okay. Tatawag ako kaagad after ko makausap si Jackson. Iyon ang huli nitong sinabi at nawala na ito sa linya. Habang nasa meeting ay sumenya si Leonard. Kapag ganoon ay alam niyang importante ang nais nitong sabihin sa mga sandaling iyon. Mabilis itong lumapit sa kanya. Sa sandaling masabi nitong tungkol sa asawa, ay agad siyang tumayo. Let's end our meeting here. I have something urgent matter to do. Pagkasabi, ay nagmamadaling lumabas ng conference room. Mr. Anderson, this is a very important collaboration. Sabi ng isang lalaki na halatang nagulat. We're so sorry, Mr. Kenjic. This is an emergency. We will shoulder the expenses for this meeting and will inform you when the possible date to discuss this collaboration. We hope for your deep understanding. Sabi ni Leonard. If that's the case, we will wait for Mr. Anderson to meet us again. Thank you very much, Mr. Kendrick. We owe you today. Kinamayan ito ni Leonard at sumunod na lumabas na sa conference room na yun. Leonard, we will use the private plane. Nakontak mo na bang piloto? Tanong niya nang makalapit ang assistant. Yes, papunta na rito. Tawagan mo si Chip sa Alvedra. Gusto ko siya makausap ngayon. Napasigaw siya sa tindi ng kabang nararamdaman. Halos mataranta naman ito dahil sa tindi ng galit na ipinamalas niya. Naramdaman niyang nag-vibrate ang mobile phone niya at agad kinuha iyon mula sa kanyang bulsa. Jackson, I'm sorry kung hindi ko. Shh, it's not your fault, Zen. I'm trying to call Chip sa Avedra para humingi ng tulong bago pa man kami makasakay ng plane. Nagising isa sa bodyguard at sinabing wala silang napansin na kahina-hinalang tao, pero lahat sila ay nakaramdam ng pagkahilo sa di maipaliwanag na dahilan. Don't worry, Zen. Papunta na ako dyan. Nagpaalam na siya sa pinsan nang iabot sa kanya ni Leonard ang mobile phone nito. Hello, Chief? Mr. Anderson, akala ko nasa ibang bansa ka. Masiglang sabi ng nasa kabilang linya. Chief sa Avedra, I need your help.
My wife is missing and I need you to help me find her. Pabalik na kami ng Pilipinas. I'll let you talk with my cousin for the details. I'll be more grateful to help Mr. Anderson. Thank you, Chief. Tayo na, Jackson. Narinig niyang sabi ni Leonard nang makita ang eroplanong sasakyan. Mabilis na pinatakbo ni Zenny ang sasakyan papuntang police station. Doon na niya kakausapin si Chief sa Avedra ayon sa mensaheng natanggap niya kay Jackson. Kahit na saglit pa lang sila nagkakakilala at nagkasama ni Celine, ay alam niyang mabuti itong tao. Marahil isa yun sa katangian na nagustuhan ng kanyang pinsan. Napaka-transparent ang ekspresyon ng mukha nito na kahit siya nung una ay napaamo agad, taliwas sa kanyang inaasahan. Isang malaking palaisipan sa kanya kung paano nito napaamo at napaibig ang pinsan, ngunit siya mismo ay naintindihan ng mga dahilan. Kung kailangan niyang sumama sa paghahanap, ay gagawin niya, masiguro lang na buhay ito at maayos ang kalagayan. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may masamang mangyari kay Celine. Miss Zenny? Salubong sa kanya ng isang pulis nang makababa siya ng sasakyan. Yes, ako nga po. Hinihintay na po kayo ni Chip sa loob. Tumango siya at sumunod. Magandang araw, Miss Zenny. Nakausap ko ng mga bodyguards. Maaaring isang kemikal ang nasinghot nila kung kaya't bigla na lang silang nahilo at bumagsak. Kung ganon, Chip, ano na pong susunod nating gawin? Sobra na siyang nag-aalala. Hinihintay po natin ang CCTV footage sa parking area upang makakuha ng impormasyon sa mga taong kumidnap kay Mrs. Anderson. Sa sandaling makita natin yon, ay kailangan nating i-trace ang sasakyang ginamit ng mga salarin at kung papalarin ay pagkakakilan ng mga ito. Pero gaano katagal, Chief? Maya-maya lang ay darating ng hiningi nating kopya, Miss Zenny. Huwag kang mag-alala. Sabi sa kanya, ngunit puno pa rin siya ng kaba. Tahimik lamang si Jackson habang lula ng eroplano. Masyadong matinik ang kumakalaban sa kanila dahil nagawang pabagsakin nang walang kalaban-laban ang mga bodyguards na nagbabantay sa asawa. Talagang pinagplanuhan itong kidnapin si Celine nang wala siya sa sariling bansa. Nagtangis ang kanyang mga bagang at naikuyom niya ang mga kamao sa isiping anumang oras ay maaaring saktan ang kanyang pinakamamahal. Hindi naman ito nakaligtas sa mga mata ni Leonard. Alam kong di ka alala ka, Jackson, pero kailangan mo lang ikalma ang sarili mo para makapag-isip ng maayos. Sabi nito. I know, pero masisisi mo ba ako? My wife is missing, and until now, wala akong idea kung nasan siya. Halos maglabasan ang ugat niya sa leeg dahil sa galit. Kausap na ni Zenny si Chip sa Avedra at siya kung gumagawa na sila ng aksyon. Pilit siyang kinakalma nito. Magdasal na lang tayo na mahanap siya. Sa galit ni Jackson ay may luha ng sumungaw sa mga mata niya. Ako lang ang meron siya at wala ako sa mga oras na kailangan niya ako. Jackson, don't think that way. Alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ang lahat para maproteksyonan mo siya. Nasa boses nito ang labis na pag-alala. Alam kong maghihintay siya sa'yo. Nice to see you again, Celine. Masiglang bati mula sa isang pamilyar na boses. Nilingon niya ang pinanggalingan ng tawag na yun sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ito. Ikaw? Bumangon muli ang kakaibang takot sa kanyang dibdib. Yes, honey. Nakangisi nitong sagot. Hindi mo ba ako na-miss? Hinawakan nito ang baba niya. As for me, na-miss kita ng sobra. Hindi siya makaiwas sa paghawak nito dahil nakatali ang mga kamay niya. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Nanatiling nakatitig ito sa kanya. Bakit mo ako ginawang ipahamak sa iba? Well, ani nito at ibinaling sa ibang direksyon ang tingin.
Minahal mo ba talaga ako, Gino? Tanong pa niya. Alam mong minahal kita. Pero, hindi yun sapat. Bakit, Gino? Ano ba talaga kailangan mo? Mangyak-ngyak na siya. To be honest, Celine, gusto naman talaga kita kaya lang nagipit lang ako. Kaya ako nagawang ipambayad ka sa matandang pinagkakautangan ko ng malaki. Hayop ka? Akala ko tunay ang pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Hindi na niya mapigilan ang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata. So talagang ang minahal mo ko? Pumalatak ito. Sayang lang dahil nakilala ko si Elmira. Kailan pa, Gino? Kahit na niloko siya nito ay gusto niyang malaman. Matagal na, Celine, at mabuti na lang nakinig ako sa kanya. Kung hindi, ay baka wala akong napala hanggang ngayon. Naupo ito sa isang upuan malapit sa pinto. Huwag mong sabihin na pati kapatid ko ay ginagamit mo. Sigaw niya. Nanggigigil siya sa galit. Don't worry, pareho kaming makikinabang sa lahat ng to. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Alam niyang hindi sila malapit sa isa't isa ng kapatid niya, ngunit kahit kailan ay hindi niya akalain na magagawa nitong ipagkanulo siya sa mismong pamilya nila. Ipaliwanag mong sinasabi mo. Hey, easy lang, honey. Nakakaloko ngumiti ito sa kanya. Habang wala pa si Elmira, ay pwede mo na tayo mag-enjoy, di ba? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Malay mo, magbagong isip ko na piliin ka kaysa sa kapatid mo. Walang hiya ka, Gino. Nagsisisi ako kung bakit pinagkatiwalaan kita noon. Sa sobrang galit niya, ay halos magsilabasan ng mga ugat sa leeg niya. Shut up, Celine. Mabilis itong humakbang papunta sa kanya upang hawakan muli ang mukha niya. Kung dati ay ibinigay mo na sa akin ang matagal ko nang inuungot sa'yo, ay maaring hindi ganitong kahihinatnan natin. Waring kakainin siya ng buo nito. So, simulan na natin ang naudlot nating pagmamahalan, honey. At inilapit nito ang mukha sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Iniluwa ng pinto si Elmira at nadatnan sila sa ganoong tagpo. Biglang napatuwid si Gino at tumayo. Sinalubong nito ang babae. Babe, dumating ka na pala. Ipinagpasalamat niyang dumating ang kapatid dahil kung hindi, ay baka kung ano nang ginawa sa kanya ng dating kasintahan. Kung hindi pa ako dumating, ay may kababalaghan na mangyayari. Anong ibig sabihin ng nakita ko, Gino? Ang ngiti ng lalaki ay agad ding napalis dahil sa tanong ng babae. Babe, masisisi mo ba ako? Lalaki lang ako at marupok. And Celine is seducing me. Sabi nito sa nakakaawang boses. What did you say? Nanlilisik ang mga mata nito na dumako sa direksyon niya. Babe, kahit papano ay kinukontrol kong sarili ko. Mabuti na lang at dumating ka na. Sinugod siya ng kapatid at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga buhok. Tinitigan niya lang ito. Sa tingin mo ba ay babalik pang muli sa'yo si Gino ngayon na isa ka ng artist sa Star Entertainment? Baka nananaginip ka, Celine. Wala siyang tugon sa sinabi nito sa kanya. Did you lose your tongue, my dear sister? Ngunit biglang nagbagong ekspresyon ng mukha nito nang makita ang pagdaloy ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Elmira, bakit mo ginagawa ang mga to? Sabi niya nang bigla itong matigilan. Anong naging kasalanan ko sa'yo? Hilam pa rin ang mga luhang kanyang mga mata. Simula pagkabata kilala mo na ako at di ako ang klase ng tao na aagawin ng isang bagay mula sa iba. Bakit gano'n na lang galit mo sa akin? Tinatanong mo pa talaga sa akin yan, Celine? Naningkit pang lalo ang mga mata nito. Sadya bang wala kang alam? Naguguluhan siya sa sinabi nito. Hindi ko akalain na umabot ka sa edad na yan na hindi man lang nag-iisip. Tumawa ito ng malakas.
Kinamumuhian ka ng lahat sa pamilya natin dahil isa ka lamang bastarda ni Mommy. Hindi totoo yan. Sagot niya. Oh, as if naman maniniwala ka sa akin. Nakangisi itong tumitig sa kanya. Don't you see na naiiba ka sa lahat? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ganyan na lang galit mo sa akin? Because despite being a bastard, you still live a good life. Nakakahiya naman sa akin na isang tunay na Adriatico, di ba? Itinuring kita na tunay na kapatid, Almira. At dahil lang sa katotohanan iyon ay gagawin mo sa akin ang lahat ng to? Hindi ako tangasilin para lang gawin to sa napakaliit na dahilan. Nakita niyang may mga luha na rin sa mga mata nito. Your real father killed my father. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya dahil sa revelasyong sinabi nito. Parang hindi niya sukat akalain na malalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Huwag kang magbiro ng ganyan, Almira. Sa nanginginig niyang boses. Hindi yan totoo. It's all up to you, whether you believe it or not. Basta sinabi ko na sa'yo ang mga bagay na dapat mong malaman. Lumapit na ito sa kinatatayuan ni Gino. Just stay here, Celine, at kapag nangyari na ang nais namin, ay siguradong wala ka ng mukha pa na maiharap pa sa amin. Pagkasabi, ay lumabas na ng silid kasama ang lalaki. Almira, palabasin mo ako dito. Pagmamakaawa niya, ngunit tanging ang kanyang paghagulgol ang naging karamay niya sa mga oras na yun.